Kabok Chat, welcome po muli sa panibagong episode na ating programang My Vocation is Love. So bagong taon, bagong episode na naman po tayo mga Kabok Chat. At kung nakikita niyo po, meron po tayong makakakwentuhan sa araw na ito. Sister, magpakilala ka sa ating mga taga-subaybay. Hello po mga Kabok Chat! Ako po si Sister Genevieve Rubio MCST, Junior Professed Sister po, assigned sa Diocese of Pasig. Yan, taga saan ka, Sister? Taga dito po ako sa Tayabas, Quezon. 3 blocks away lang dito sa MCST compound. Ayan, walking distance lang po. Ayan. So, Sister, syempre, ang ating programa ay nag-share tayo ng vocation story and then kung ano yung ating pwedeng ma-share sa kanila. So, ngayon, gusto kong tanungin ka muna bago ka mag-share. Siguro, mabibigyan mo ng pahapyaw din, pero kasi taga dito ka sa Tayabas, ano? Paano mo na, of course, alam mo na mayroong MCST dito sa Tayabas. So, ano yung naka-attract sa'yo para pumasok dito sa MCST na taga dito rin naman? Yes. Actually, Sister, sumisima po ako dito mga paminsan-minsan tuwing simbang gabi. Kaya nakikita ko napakadami pong madre. Pero, isa sa main agent siguro kung paano nakapag-decide ako sa MCST talaga is yung search in na part ng program po ng Youth for Christ na regional conference back in 2015 kung di po ako nagkakamali. Tapos yun, si Bishop of Yar, tapos yung Charism ng Institute, yun siguro nakapagpa-capture po talaga sa akin. Ayan. So, siyempre, ganun din ang mga kwento or hindi ko alam kung pareho din ang kwento sa iyo na naging ganong kadali ba o hindi yung pagpapaalam or pagpayag ng family mo na magmadre ka? Hindi po naging madali sa prayer, pero hindi rin kasi naging madali po sa akin kasi initially hindi siya childhood dream na maging madre ako. Talagang dumating lang sa point na feeling ko love na love ako ni Lord. Although love na love niya tayong lahat, pero yung parang yung love na kailangan ko siyang sagutin. Kailangan may response. So, yun. Nung na-receive ko po, nung naging clear sa akin yung call, sinabi ko na siya sa family ko po sa dinner. Tapos, yun, sabi pa nila talaga, baka miss ko lang, baka wrong number, baka nabibingin lang ako or anything. Pero, ayun po, sabi ko naman sa prayer, si Lord ang tumawag sa akin. So, siya na yung kayang makapagpa-convince po sa parents ko, sa family ko, na I'm really for this vocation, this path of life, ganyan po. Kasi kung ako lang po, hindi ko talaga mako-convince ang parents ko. Pero dahil si God ang tumawag, siya ang maggagawa ng paraan na para masuportahan din ako. And true enough, after 2 years, ayan, humingi lang sa akin ng 2 years yung parents ko. Tapos, binigyan nila ako ng blessing. Hinatid pa nila ako dito sa junior. Oo, kasi malapit nga kayo, Opo. Tapos, actually, hindi naman parate, no? Siyempre, may pagkakataon na talagang makikita ka nila and mabivisit ka nila anytime. Kaya lang, andun yung temptation, di ba? Andun yung temptation na andyan lang yung bahay namin, tapos yung parents ko lagi kong nakikita pag nagsisimba sila dito. So, paano mo napaglalabanan yung ganong feeling? Yan na nga po. Detachment, siguro, prayer. Tapos, malaking bagay po yung support system dito sa compound. Ang pinaka-care ko lang naman po talaga yung hindi ma-feel ng family ko na nawalan sila ng panganay na anak, nawalan sila ng and inassure din lang talaga ng mga sisters, kahit sinasabi ni na mami, ng mga tita-tita, ganyan,
kapag may nakikita silang madre, edi para na lang din nila ako nakikita daw po. Tapos, ayun, na-realize nila after some months, ganyan na, hindi pala sila nawalan ng isang anak, kundi dumami daw ang kanilang anak. Ayan, iba-ibang edad pa yon, di ba? Yan po, sister. Ayan. Kasi nga, di ba, yung nararamdaman natin, yung iba nga na ibang madre nga natin na nagkakaroon sila ng yung feeling na homesick sila, lalo na yung mga nasa malayong lugar, kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon na yung parang hindi nila nakakayanan, lumalabas sila, mga ganun pagkakataon, di ba? Opo. Niloloko nga ako ng ibang sister, di ba? Tatawid ka lang naman sa ilog. O kaya pag namalengke ka, pwede ka na sumegway sa bahay nyo, ganyan. Pwedeng sumili. Opo. Pero, well, hindi naman po. Salamat sa Diyos kasi napaka-busy din naman po natin dito sa kumbento. Ang dami nating mga ginagawa. Nandiyan din ang prayer life natin, andyan ang community life natin. So, magkaroon man ng mga pagkakataon na homesickness or mamimiss ko ang family ko, pero andyan pa rin yung biyaya po ng Diyos na hindi sila din nawala sa akin. Kung ako hindi nawala sa kanila, sila din hindi nawala sa akin. Kundi mas pinapagtibay lang din ng Diyos yung pagmamahal ko sa kanila. So, lagi sa prayer ko, sister, talaga, Lord, mahal ko sila, pero mas mahal mo po sila. So, ikaw na po ang bahalang maggabay sa kanila, ikaw na ang bahalang mag-aruga sa kanila. Total, mas mahal mo sila kaysa sa mahal ko sila. So, yun yung assurance ko lang talaga. Meron tayong mga taga-subaybay, sister, na parang hindi naman siguro nahihirapan totally mag-decide, pero parang hindi nila ganoon ka-assure ba na tinatawag ba talaga ako ng Diyos, or paano ko malalaman na yung calling ko, di ba? Sa case mo, nasabi mo kanina na hindi mo to childhood dream, and then parang nag-pop up lang sa mind mo na parang gusto ko magmadre, no? How did you know na talagang ito yung gusto mo? All of a sudden, kasi parang gano'n yun. For some reason po, ramdam mo lang talaga sa heart. Ewan ko, totoo talaga pala yun. Ang hirap explain. Yes. Parang dati napapanood ko lang siya sa Disney. Dahil Disney baby ako. Di ba parang sabi dun sa Mulan din po, search your heart or look within your heart and you will know, ganyan. Sabi ko, paano mangyayari yon? Wala namang exact words, hindi siya ganun kalina, walang picture, ganyan. Pero nung time na nagdi-discern po ako, totoo pala, merong certainty na mararamdaman na I'm really for this. Pero bago po yung certainty na yun, nandun din yung total chaos, total confusion. Parang, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ako uneasy? Bakit parang may kulang? Ganyan. Iba-ibang klase ng feeling na to the point nga na, kasi hindi po ito yung first congregation na pinag-search inan ko. Nag-search in din po ako sa sa ibang congregation, and dun pa lang sa guard nung house nila, iyak na ako kasi kailangan ko na talagang may makausap. So siguro, sister, isa yun sa nakatulong po sa akin. Nung naramdaman ko yon, pagiging uneasy, kumausap po ako ng someone, kumausap po ako ng pare, kumausap po ako ng madre. Ayan, so para malaman ko lang po ano ba tong nararamdaman ko, saan ba ako gustong papuntahin ng Diyos, paano ba ako tutugon, kung talaga, ganyan. So, yun po, sister. Iba talaga, sister, yung kailangan mo ng may mag-guide sa iyo, may makakausap ka para yung ma-direct ka talaga, ano? Yes po. Yan. So, sister, itong ating pag-uusap, andun na rin yung conversation natin agad sa vocation story mo, di ba? Nakatahina. Oo, di ba? Nalagag siya. Ano yung gusto mong iparating sa ating mga taga-subaybay, especially doon sa mga gusto ring mag-decide at pumasok sa ganitong klaseng buhay? Yes, mga ka-Voc Chat, whether kayo or may kakilala po kayo, lalo na sa mga kabataan na usually, sister, kasi may nare-receive din tayong mga chat na mga young professionals na nagtatanong, nakaka-feel na rin sila uneasiness. So, kung naramdaman nyo rin yun or may kakilala kayong nakakaramdam nun, encourage them to pray more and assure them na tayo din, sister, whether kilala natin sila or di natin sila kilala, pinagdadasal din po namin kayong lahat kasi napakahirap na hindi natin alam kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos, at napakaluwag din naman sa pakiramdam the moment na
eto na, very clear na, I know where I am going to be. Alam ko na kung saan ako gustong dalhin ng Diyos. And yung number 1 is prayer. Number 2 is, yung kagaya ng shinare ko po sa inyo kanina, sister, nakatulong talaga po kumausap ng someone who knows kung ano-ano yung different paths sa buhay natin. Pwede rin kayong sumali sa mga search-in, huwag kayong matakot, kasi hindi dahil nag-search-in kayo, ilalak na yung pinto, bawal na kayo lumabas. Ayan, part lang yan ng pagtulong sa atin kung saang path tayo gustong dalhin ng Diyos. So yun, prayer and accompaniment, sister, is very important. And a listening heart. A listening heart. Yeah. Obedient heart pa pala, sister. Naku po. Kasi diba, pag katok ng katok sa'yo, pero ayaw mo lang magbuksan, diba? Yung pala. So, yun, wag masyadong matakot. Nakakatakot siya sa una. Pero, tingin ko, yung pag-conquer dun sa fear, with the courage na from the Lord din, is, worth it. Dahil yung love, yung contentment na mararamdaman natin kapag tumugon na tayo sa kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos, priceless po talaga. Ayan. So mga kaboksan, sana po nakatulong sa inyo at naka-inspire po sa inyo ang sharing po ni Sister Genevieve. Sister, baka may gusto kang batiin, shout out sa ating mga taga-subaybay. Yes, sister, syempre, gusto ko po i-shout out family ko muna, Rubio, Labrada family, Cabalsa and everything, lahat po ng ating mga kamag-anak dyan, lahat ng mga tayabasin, syempre. Talaga, taga dito po tayo. Ayan. And also po, sister, recently po pumunta kami ni Sister Chris sa Rojas City para sa kanilang Youth City 2023. At may nakilala po kami na talagang taga-subaybay natin dito sa My Vocation is Love. Kuya John Ray, ayan, Ate Hannah, hello. Mga kaboksa. Ayan, nagkugulat kami and natutuwa kami kasi nakakakilala tayo sa iba't ibang parte po ng Philippines. Tingin ko pati buong mundo, sister, na talagang nakasubaybay sa My Vocation is Love. Meron nga talaga, sister. So maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Hindi man po namin kayo kilala, pero pwede po kayo mag-chat sa amin para somehow po ay mabati namin kayo personally. Yes po. Sister, syempre, pwede mong padagdag na. Of course. Kasi kailangan ko i-shout out ang mga taga-Diocese of Pasig. Ayan, lahat po kayo dyan, clergy, youth, mga ka-opisina ko sa Curia, ganyan. Hello po. Siyempre, hello sa mga taga-Diocese of Pasig. Siyempre, taga-Diocese of Pasig ako. Hello po sa inyo. Taga-Pateros po si Sister Regina. Meron ka pang gustong batiin, sister? Baka sumama ang loob. Sa lahat po na hindi ko nabati, binabati po namin kayong lahat. Ayan. So, hindi po man namin kayo maisa-isa sa pagbati namin sa inyo at pagpapasalamat po namin sa inyong pagsubaybay. Halos ilang taon na po kayo sumusubaybay sa amin. Maraming salamat po at pagsusumikapan po namin na patuloy pa rin kami makapagbahagi sa inyo ng aming mga experiences, mga vocations, at alam mo naman, meron nga tawag dito, nag-request na mag-share daw ako ng vocation story, pero wag muna po ngayon. Marami pa po sila. Yan, anniversary ba? Marami pa po silang pwedeng mag-share, no? Ako po lagi yun ang pong nakakausap, kunwari. So, maraming salamat po mga kabokshot. Hanggang sa muli po, abangan nyo pa po ang aming mga iba pang maibabahagi sa inyo ng mga experiences and vocation story po. Sister, okay ka na? Okay na po. Yan. Hanggang sa muli po, ito po ang ating programang My Vocation is Love. #, ang aking awit ay pag-ibig.